nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode ng Usapsyon dito sa Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark. Ako nga pala ulit si Jeremy, o aka Kuya N. O sige, nagkapatawaran na kayo. Pero is it time to move on? Or will make this relationship work better? To leave or to stay? Isa yan sa mga kadalasang natatanong siguro ninyo, no, sa mga nakarelasyon nyo. Or karelasyon ngayon, kaibigan man yan, o romantic relationships, significant other. Mag-apply yan sa pareho kasi ang pinag-uusapan natin ngayon ay attachment. Pag sinabi natin attachment, yung paghiwalayin kayo, mamimiss nyo ang isa't isa. Yung hindi kayo mapaghiwalay, kasi pag ginawa yun, parang hindi na kayo mabubuhay. Kasi yung mga piraso ng inyong mga sarili, nasa isa't isa na para bang parte na ng sistema ninyo yung isa't isa. Gets nyo? Kadalasan, nangyayari yun sa isang homoerotic na relationship. Bae man o lalaki ka, pwede yung mag-apply. Isipin mo yung relationship mo ngayon sa iyong best friend na kapareho mo ng kasarian. Diba? Kapag nasasabi mo yung secrets mo doon, tapos komportable kayo na magkuhaan ng gamit na walang paalam, sign yan na may ganun kayong attachment. Pero pwede rin yan sa mga heterosexual na relationship din. Okay. Pag sinabi nating attachment, yun. Yung nahihirapan kayo na kumalas sa samahan ninyo. Kasi ganun na lamang katatag. Maari mang hindi ganun. Ayoko sabihin na matatag per se ang ganung klaseng attachment. Pero masasabi ko lang, napaka-intense. At minsan yung pinaka-intense, yung pa yung mabilis matapos. Well, base sa karanasan ko yan. Kaya ano ba yung point ng episode na ito? No? Gusto ko lang pag-usapan yung isang uri ng attachment na kadalasang, siguro nangyayari siya, pero hindi siya napag-uusapan o hindi siya napupuna. Pero para ito sa inyo, dahil maskulado yung series ito, para ito sa mga homoerotic bromances. Kung napanood yung isa kong short, yan, elaboration na ito nun. Sige. Pag sinabi nating attachment within a homoerotic bromance, ito yung tipong, yung gusto mo pero ayaw mo. Alam nyo sa isa't isa na hindi mag-work out yung ganitong relationship kasi nga, straight kayo pareho Baka may kanya-kanya kayong girlfriends. Pero, hindi nyo ma-deny sa sarili ninyo na meron kayong physical and emotional attachment sa isa't isa. Hindi nyo lang ina-act out in bed. Okay? Or kung i-act out nyo man in bed, it's more of, siguro, hugs and kisses. Yun lang. Pero yung kantutan, hindi nyo magagawa yun. Okay? Urong sulong. Yan yung klaseng attachment na meron sa isang homoerotic bromance. Okay? Pag sinabi natin kasing homoerotic, merong intimacy, yung emotional and physical, na ina-associate sa magjowa. Yung bromance, andoon yung pagmamalasakit bilang kapatid. Okay? Yung hinahamon yung isa't isa para mag-grow yung isa't isa. Yung ganun. Pag pinagsama mo, ang hirap ng ma-distinguish kung ano ba yan, pagkakaibigan o pagkakaibigan. At hindi nyo sinasagot yung ganun tanong, okay? Hanggat hindi nyo sinasagot yung ganun tanong, mananatili siyang homoerotic bromance. Mahirap siya dahil to yung nag-uugnay sa inyo, isang paurong sulong na puwersa. At yung paurong sulong na puwersa niyo nakakapagod kapag yun nga, minsan, okay kayo, minsan hindi, tas okay na naman, on and off, no? Not sure kung nangyayari din ito sa sister romance. Hindi ko alam kung ano tawag doon sis romance, ba? Pa-comment na lang sa baba kung ano tawag doon, ladies. Or kung sino man, kung di man ikaw lady, pero alam mo, paki-share naman. Anyway, going back to homoerotic bromance. So, paano mag-cope sa ganyan? Personally, yan yung pinagdadaan ako ngayon at nina-navigate. Pero isang bagay na masasabi ko, ang alam kong gawin, importante yung relationship mo sa iyong sarili. Ang naturo sa akin na isang, homoerotic bromance. Recently ngayon, nag-cut off kami ng communication, hindi mo na kami nag-engage. Habang nasa period kami nakatahimikan, ito yung reflection ko. Talagang, ang naituro sa akin ng homoerotic bromance na to is, mahalaga yung relationship ko sa self. Dahil urong-sulong yan, sige, you engage, and then you bounce back onto yourself. Yun yung naturo sa akin isang homoerotic bromance. Na, oo nga no, mawala man siya sa tabi ko, pero
sarili ko pa rin naman yung matitira. Sarili kong problema, sarili kong mundo. At yung knowledge nun, yung awareness ko doon, yun yung kumbaga nagbubuklod sa amin. So yes, may ugnayan kami, pero yung ugnayan na yun, ano lang talaga, yung puwersang urong-sulong, tulak, kabig. Pero yung pananatili, parang ordinaryong romansa o pagkakaibigan, hindi na mangyayari. Mukhang hindi siya posible mangyayari. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Ituon mo na ang pansin sa mahalaga, ambisyon mo at hindi ang sa iba. Paano mo maipagtatanggol ang gaya mo?